Gusto ko sana siyang kausapin na bakit yung asawa niya yung sumasagot. Kaya't kinontak ko siya sa IG. Confirmed na asawa na naman niya yung sumagot na nagagalit sa akin. Ewan ko ba kung bakit hindi ko naman siya inaano. Pero ngayon dami account na yung ginagamit ko para ma-stalk sila. 30 years old na ako at 6 na taon ng single mom. Mag 6 years old na rin yung baby girl ko sa December 2018 nang may nakilala akong guy sa birthday ng kaibigan ko. At first wala akong pake sa kanya hanggang sa kinuha na niya yung number ko. At araw-araw na siyang nagte-text at tumatawa. Nung una hindi ko sinasagot hanggang sa kinaibigan na niya yung ate ko. At lagi-lagi na siyang pumupunta sa apartment namin. Doon ko nakita yung ugali niya na mabait, maasikaso, magaling magluto, madiskarte. At isa pa'y joker din. At dahil doon ay naging mag-best friend kami. Lagi kaming magkasama, pinakilala niya ako sa family niya. Minsan ay doon ako natutulog. At minsan naman ay siya yung natutulog sa apartment namin. Sobrang saya namin pag magkasama kami na kung wala siya sa kanila ay malamang nasa apartment namin siya. Hanggang sa nanligaw na siya at naging kami ng February 2019. Pero hindi kami nagtagal kasi nabuntis ako ng iba nung April 2019. Sinabi ko yun sa kanya pero hindi siya nagalit. No hurt words from him. Pero hindi ko pa rin pinutol yung communication namin. Na kahit na nga nakatira ako sa bahay nang nakabuntis sa akin dahil mahal ko pa rin naman siya. At hindi ko matanggap na naghiwalay kami dahil lang sa isang pagkakamali. Hanggang sa nakapanganak na ako at dun lumabas ang tunay na ugali ng nakabuntis sa akin. Batugan at irresponsable, puro computer ang alam na ultimo panggatas at diaper ng anak namin ay sa iba niya inaasa. Kaya iniwan ko siya at nagtrabaho ako sa isang mall malapit sa amin. Mama ko ang nag-aalaga ng anak ko hanggang ngayon. Nag-uusap pa rin kami ng ex ko although ako yung unang nagchat sa kanya. Nasaka lang siya magchat kapag nagchat ako sa kanya. Hanggang sa nalaman ko na may girlfriend na siya, maganda, matangkad, maputi at mahaba yung buhok. Pero hindi ko pa rin pinutol yung communication namin kasi para sa akin isa pa rin siyang kaibigan. Na lagi akong nagchat sa kanya kapag naalala ko siya at sa akin na may wala yung mali siya. At palagi ko ring tinatanong sa kanya sa tuwing magkakachat kami kung kumusta na sila ng girlfriend niya. Na sana alagaan niya at mahalin niya yung girlfriend niya na huwag niyang sasaktan at lolokohin. Hanggang sa nakita ko sila ng girlfriend niya sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Pabreak ako that time at nakita ko silang magkasama, nakakbay ang best friend ko at masayang tumatawa ang girlfriend niya. Nakita niya ako pero hindi niya ako pinansin at dahil doon ay nalungkot ako at medyo nasaktan ako. At nung madaling araw na hindi ako makatulog at nakita ko na online siya, natuwa ako at dali-dali ko siyang chinat. Sabi ko, bakit gising ka pa? Sin lang, no reply at nagchat ako ulit. Huy, lagi kang naka-online, dami bang ka-chat? Bakit pala hindi mo ako pinansin kanina? At ang sagot niya, baka daw magalit yung girlfriend niya na hindi na ako sumagot pero napaisip ako. Bakit naman magagalit yung girlfriend niya? Nauna naman niya akong nakilala kaysa sa kanya. At isa pa, magkaibigan lang naman kami. Wala akong balak sirain yung relasyon nila. Gusto ko lang siyang makausap. Kasi iba yung saya na pinaparamdam niya sa akin nung kami pa. Hanggang sa 2021, inalaman ko na kasal na sila at same girl din yon. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagchat namin. And 2022 nanganak na yung asawa niya pero ayoko pa rin putulin yung komunikasyon namin. Lumipas yung ilang araw at chinat ko ulit siya pero yung asawa na niya yung sumagot. Sabi niya, bakit ka nagchat sa asawa ko? Di ba ex ka niya? Nagulat ako at dun ko lang nalaman na after all ng pag-uusap namin, hindi pala yung best friend ko yung kausap ko, kundi yung asawa niya. Binila ko siya agad at kinakabahan ako nun kasi hindi ko alam kung bakit ang bilis ng tibok ng puso ko. Then after ilang linggo, hindi na mawala sa isip ko yung pag-uusap namin na yun. Gusto ko siyang i-chat para kausapin na bakit asawa niya yung sumasagot. Pero naisip ko na baka asawa na naman yung mag-reply sa akin. So tinignan ko yung IG ko. Tinignan ko kung friends ba kami and yes, chinat ko ulit siya doon. At confirmed, asawa na naman niya yung sumagot sa akin. Galit siya na ewan ko kung bakit hindi ko naman siya inaano. Sabi niya pa na, ang kapal naman ng mukha mo mag-chat sa IG niya, di ba binalak mo na siya sa Facebook? Sabi ko naman, kaya ako siya binalak kasi nga ikaw yung sumasagot. At humaba pa yung pag-uusap namin at kung saan-saan na nakarating kaya binalak ko na lang siya ulit. Kaya ngayon sa mga pinsan at mama niya na ako nakikibalita tungkol sa kanila ng asawa niya. Tinatanong ko kung anong klaseng babae ang asawa niya at sinasabi ko rin na wag nilang sabihin na nagchat ako sa kanila. Gumawa rin ako ng dummy account para ma-stalk yung profile nila pati na rin ng TikTok. Na pati yung asawa niya ini-stalk ko tuwing may vacant time ako using my dummy account. Mami, normal ba tong nararamdaman ko na parang ang hirap niyang ilet ko? Kasi kahit maiksing panahon lang yung pinagsamahan namin, marami akong na-experience sa kanya. At hindi ko yun na-experience sa mga naging ex ko. Pa-advise naman ako, Mami Len. Letter sender, Kia ng Manila. Yung ginagawa mo, hindi yan normal. Pero yung nagagalit yung asawa sa'yo, yun yung normal. Tsaka yung hindi mo matanggap na nagkahiwalay lang kayo dahil sa isang pagkakamali. Malalang pagkakamali yan, Mima, kasi nagpabuntis ka sa iba while kayo. Maliit na bagay ba yun sa'yo? Naliliitan ka doon? Kompleto ba yung tulog mo, Mima? Kasi lutang na lutang ka eh. Baka lang kasi kailangan mo na ng reseta. Sasabihin mo na walang mali siya kinemika, nagnanasa ka pa, halatadong malala. Kundangan kang timang, nasa yun ako, malantari ka pa ng iba, tapos desperadang stalker ka ngayon. Puso mag-move on ha, lubay-lubayan mo yan, nakakasira ng ulo yan. Nawawala ka na sa linya araw-araw lugaw ka ba? Mamanata ka para malinawan ka, magsimba ka tuwing linggo, makipag-usap ka kay Lord. Lumalayo na yung loob mo mag-focus ka muna sa sarili mo, lubayan mo yung may asawa. Doon ka sa lalaking gagawin kang reyna. Na kapag nakita mo yun, makontento ka naman kasi nang hindi ka nagkakaganyan sa huli. Alam ko hindi ka si Jo, pero mapagod ka naman sana.